Halikan na sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag. Tara na't manood kay Isang Love. Oh, hayo Team Dilsat. Hello mga bro. So today po is Friday. Nakauwi na po tayo ng bahay. Pagkwentuhan natin yung nangyari. Nagkaroon po ako ng emergency surgery sa brain. Kasi yung aking tumor last year na radiation, nagkaroon po ng radiation necrosis. So, noong araw ng aking 8th infusion, nagkaroon po ako ng CT scan with contrast, tsaka check sa heart at tsaka sa lungs po. Bago kami pinauwi ni Papang, nagpa-schedule po ng emergency MRI ang aking doctor or oncologist kasi may nakita po siya doon sa quick CT scan with contrast. Noong lumabas na po yung result ng MRI, pinabalik kami sa ospital. Behave ka, Daddy, okay? Okay, Love you. love you. Okay na? Okay na. After nga po ng emergency MRI, nung nakita na po kung ano yung nasa ulo ko, nagpa-schedule po agad yung aking doktor ng emergency surgery. Nagkaroon po ako ng open brain surgery, craniotomy po ang tawag, para kunin po yung tumor na nasa ulo ko. Dito ka pala. Ayaw ka magpahingaan ng loob. Alam kong kaya. Dasal ka. Dasal din ako doon. Yung day 1 po is admission day, the next day po is yung surgery. Tapos ang sabi, after ng surgery, tatagal po ako sa ospital ng mga 2 weeks. Mixed emotion ako mga bro, kasi syempre may konting takot. Pero alam niyo, excited ako kasi gusto ko rin kunin kung ano yung nasa loob ng ulo ko. Heavenly Father, you see my heart right now, the hope, the courage, the anxiety as I prepare for my surgery. Please cover my heart with your peace that is bigger than anxiety. Guide the hands of my surgeons. Let everything go smoothly and safely. If there is anything else, give me strength, wisdom, and the right treatment plan. Protect my brain, my body, and my future. Calm my thoughts tonight. Replace fear with steady confidence. Remind me that I am not alone. Not in the operating room. Not in recovery. Not in waiting. Thank you, Heavenly Father. I trust your plans for me. I lift everything up to you. I surrender it all in your name, please. Take care of me, dear Lord God. Explain ko naman sa video na to kung ano yung radiation necrosis. Kasi yung naging dahilan kung bakit mailalim tayo sa brain surgery and kailangan bilisan. So yung brain radiation necrosis po, parte po siya ng brain tissue na namatay dahil sa radiation therapy. So nung nag-radiation ako last year, yun po yung nangyari. May mga namatay na tissue na natamaan ng radiation kasama nung aking brain tumor. So yung tumor ko, hindi na po siya buhay na tumor. Patay na siya dahil sa radiation. Tapos yung sa paligid niya, yung mga natamaan ng mga tissue, namatay din po. Pero kailangan mag-surgery kasi po namamaga. Kumbaga naging sagabal siya Naging sagabal siya sa loob ng ulo. Tapos pag nakita sa MRI, para siyang lumaki. Tapos yun na, bakit kailangan operahan? Kasi kung hindi siya ooperahan, pwede po siyang mag-cause ng pressure sa utak ko. So nagko-cause kasi siya ng swelling sa loob ng utak. Kaya lagi nang sumasakit yung ulo ko. Lagi na ako nahihilo. Kumbaga naiipit na yung surrounding brain. Yun na, pwede na mag-seizure. Ang operation po is para ma-relieve yung pressure. Para mawala po yung pressure. Kasi dahil sa pressure,
pwede rin akong ma-stroke. Yung mga high risk na nangyayari sa brain, pwede pong mangyari sa akin yun. Pwede ko rin pong ikamatay. Kaya kailangan siyang kunin. And para na rin makuha po yung tumor na hindi po naoperahan last year kasi maliit pa. Ngayon na lumaki na po siya, pwede na siyang operahan at pwede na makuha. And pwede nang madala sa pathology. So yun nga, good news naman sa pathology test. Hindi po cancer progression kasi patay na yung nakuhang tumor sa ulo ko. Wala na pong active na cancer cells doon sa tumor. Ang ginawa lang po sa operation, tinanggal po yung mga patay na tissue na dahil sa radiation para mabawasan po yung pressure sa utak ko. Maibsan na po yung inflammation kasi nag-inflammation yung ulo ko dahil doon sa patay na tumor at saka doon sa necrosis. And para rin po guminhawa yung pakiramdam ko everyday na lagi akong masakit ang ulo. Ayan. And para siguraduhin na yung lumaki is hindi po siya cancer para madala siya sa pathology test. Minsan po kasi mas delikado pa yung necrosis kung pababayaan siya dahil sa swelling. Kaya kailangan po talaga siyang kunin kaagad. So yun po yung dahilan kung bakit nagkaroon po ng biglaang brain surgery. And so far, okay na po yung pakiramdam ko. Wala na po yung everyday na masakit ang ulo. Ang sumasakit lang talaga ngayon is yung sugat at saka yung itong nagsiswelling. Mga 1 week daw magsiswelling itong aking muka dahil nga po dito sa sugat. And yun nga, kailangan kong masurvive yung 1 year nang walang kahit anong mangyayari sa sugat, sa loob ng ulo ko bago maging masabing successful ang operation. Pero for now, super thank you kasi napakagaling ng aking surgeon. Nakuha niya po lahat ng mga patay na mga tissue na nasa loob ng ulo ko. And sobrang lumaki po yung ginhawa. Sa pagka ngayon, okay na po ako. Praying na lang for a successful 1 year from the operation. Maraming salamat po ulit sa dasal. The best po kayong lahat. Naantok ako, pero punta daw sila papang kasama si Jack, si Kuya Jerome, si Kuya Jake. Ang ganda ng view sa labas, Lumabas ako sa room ko. Antayin ko lang sila dito. Ito yung kwarto ko. Tapos slow motion siya sarili. Nagsariling slow motion pa. Lola, I love you. Love you. Diyan, dito na ang room ko pa. Pasok tayo sa room ko. Huh? Say cheese. So, nandito na nga po tayo sa bahay. Nakauwi na po tayo. And magpipraying na lang tayo na sa sunod na ilang buwan or umabot ng 1 taon na walang maging complications po itong naging surgery ko. So, yung sugat ko is from here hanggang dito po sa tenga. Ayan. Craniotomy po yung tawag sa naging surgery procedure ko para kunin yung aking brain tumor. So yun lang po. Maraming salamat po sa panonood and sa pagtambay today sa vlog namin. Please do like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next one. Graduation na po next week ni Kuya Jerome and makakapunta tayo. Ganito na lang po muna, okay? Road to recovery na si Lilia Bro. Bye po! Sa next vlog po ulit.